Good morning guys. So hindi natuloy ang bowling league ni Christian this morning dahil may nag back out na 4 kids. Hindi ko na check yung aking voicemail kahapon hanggang ngayon, so it's my bad kasi kung chine-check ko lang yung voicemail ko, hindi kami mapabiyahe. Pero nung nagbiyahe kami papunta sa bowling alley, pagdating namin doon, walang katao-tao. There's no one there. So yun, nag-message ako sa kanila. Tapos nalaman ko pala sila. Nag-message din pala sila sa akin, sa aking voicemail. Kaya it's not their fault. Fault ko dahil ako yung hindi nag-check. What? Best Buy. I don't know what that is. It's an electronics thing. I'm just kidding with you. So ngayon, pauwi na kami ng bahay. So dumaan kami dito sa Branson Observation Area. Isa ito sa dalawang observation areas na alam ko. So dito ay siya, simple lang. Walang masyadong magandang tanawin unless kung mag-change na yung mga kulay sa mga kahoy, mga dahon. Pero doon sa kabila, talagang makikita mo yung lake. Maganda doon. Kaso lang, iikot pa kami. Mahangin guys, mahangin. So, ito yung view sa likod. Yan. Tsaka maraming tao guys. 9:20 AM. Pero maraming tao. Sila? Nag-trail walk. May nakikita kami buong family. Walk. Oh my. Mga kasama ko hindi sila nature lover tulad ko. So, ito yung parking area dito. Tsaka mahaba-haba pa ito. May pa doon. Paikot pa yan doon. Tapos, ito naman yung exit sa sa observation area. Dito tayo sa information area. Dito may dito. Mapa. May trails, may din, glades, may forest, and meron ding tower. Lakad ako dito konti. Pag gusto nyong mag-walking dito sa trail, dito kayo dadaan. Maganda dito Tsaka perfect ngayon lakad dahil hindi mainit guys. Ang sarap-sarap na weather. Ito yung ecological restoration in progress. So in progress pala siya. Dito ka, pasok dito. Ayan. And then pag punta ka ng trail ay dito. Diyan, bababa diyan. So, uwi na kami. Hindi kami magtagal dahil walang ibang gagawin. Kasi ayaw nilang maglakad. Kasama ko ayaw maglakad. Kaya uwi na lang.
maraming walkers nagdadatingan. So, curious akong pumasok doon sa trail next time. Punta kami kasi ngayon wala sa mood ang makasama ko, mga gutom. Excited na excited kanina umalis ng bahay, ngayon pauwi na, walang energy. So next time maglakad kami doon. Magpagasolina na naman. Magandang hapon. Dito na sa bahay, guys. 5 p.m. So, ngayon, ang gagawin ko ay magluluto ng, anong tawag ito? Kalabasa. Kalabasa sa atin. Pero sa kanila ay acorn squash dito sa Amerika. Ang tawag dito,
acorn squash. So, sa atin, malaki or maliit na sizes, tawag pa rin natin kalabasa, di ba? So, ang gagawin ko dito ay hatiin ko siya, tapos i-bake ko. Dahil paborito ito ng Amerikano. I-bake ko siya, lagyan ko siya ng butter and pepper and also ano pa ba yun? Butter, pepper, and sugar. Munti ko na makalimutan yung ano dapat ilalagay dito. Pero mag-ingat ako dahil itong kutsilyo na to, nakailang beses na kahiwa dito sa ano ko, daliri. Kaya parang takot na ako maghiwa, sa totoo lang. Tikas. Parang kailangan ko ng ano guys, martilyo. Ano ba naman? Ayun, nahulog pa. Nahulog sa ano, sa ating sink. Pero okay lang dahil hugasan ko naman. And then kunin ko itong mga seeds. Tapos hugasan. And then lagyan natin ng mga sangkap. So now, no more seeds. So let's wash this. Kuha lang tayo ng butter para ilagay doon. Ayan. Tapos, brown sugar ang gamitin natin instead of white. And then, pepper. Yan. Tatlo lang guys. Pepper, butter, and sugar. Brown sugar. First, maghihiwa muna ako ng butter. Para ilagay natin dito sa ating acorn squash. Kailangang manipis na manipis. Ganyan. Tapos lagay lang natin sa loob. Tapos it's up to you kung gaano karaming butter ang gusto mo. You know, depende. Sa iyo lang talaga. Kung gusto mo ng marami, pwede. Kung gusto mo ng maliit, pwede rin. Why not? Coconut. Tapos, brown sugar. Yan. Spread mo lang siya dyan sa acorn natin. Yan. So, ayan siya. And then, lagyan natin ng pepper. Huwag masyadong damihan kung ayaw niyo ng may kick, you know. Kaya, it's up to you kung gaano karaming pepper ang gusto niyo ilagay dyan. Tapos, bake natin ng 400 degrees, guys, ha. What a face. Don't publish that. Too late. No.